Magandang araw sa lahat. Ako si Dr. Luis Fernando Garcia. Ngayon ay susuriin natin ang paksa Vitamina Kama 1 para maiwasan ang proteinuria mabulang ihay. Ngayon ay matututunan mo ang tatlong mahahalagang vitamina para protektahan ang iyong mga bato, ang maliliit na organ na nagsasala ng iyong dugo at nagtatanggal ng toxins araw-araw. Ang iyong mga bato ay parang napakapinong salaan pinahihintulutan ang dapat lumabas, ngunit pinapanatili ang lahat ng kailangan ng iyong katawan. At kapag nagsimulang magpalya ang mga salaan na to, isa sa mga unang senyales na maaaring mapansin mo ay ang paglitaw ng bula sa ihi, katulad ng bula ng serbesa na hindi nawawala. At ito ay maaaring magpahiwatig na pinahihintulutan ng iyong mga bato ang paglabas ng mga protina, isang bagay na hindi dapat mangyari sa normal na kondisyon. Ngunit hindi ito kailangang maging ganito. Natukoy ng agham ang tatlong bitamina na napatunayang nagpoprotekta at nagpapalakas ng tissue ng bato ng natural. Kaya titingnan natin kung ano ang mga bitaminang ito, paano sila nakakatulong sa iyong mga bato, at higit sa lahat, sa anong mga pagkain mo sila matatagpuan upang masulit ang kanilang mga benepisyo. Kaya't bago natin makita kung ano ang mga ito, kailangan nating maunawaan kung ano ang mga sanhi ng paglitaw ng bula kapag umiihi ka. Normal na makakita ng bahagyang patong ng mga bula, hindi ko tinutukoy ang maraming bula tulad ng isang bagong bukas na serbesa, kundi isang manipis na patong na nabubuo kapag tumama ang ihi sa tubig ng inidoro. Kaya kailan tayo dapat mag-alala? Una, kung ito ay patuloy. Kung napansin mong lumilitaw ang bula sa bawat pag-ihi mo, dapat itong makuha ang iyong pansin. Mahalaga rin ang lugar kung nasaan ka. Kung gumagamit ka ng banyo na hindi iyo o isang pampubliko, posibleng may mga bakas ng mga produkto ng paglilinis na nagiging sanhi ng bula. At ganun din sa bahay kung kalilinis mo lang ng inidoro. Ang isa pang sanhi ng bula sa ihi ay ang pagkakaroon ng impeksyon sa urinary tract nang hindi mo nalalaman. Hindi mo palaging mararamdaman ang pagkasunog kapag umiihi o madalas na pag-ihi. Minsan ang tanging senyales ng impeksyon ay ang bahagyang bula pagkatapos. Pagkatapos, meron tayong matinding ehersisyo. Kung pagkatapos ng isang matinding sesyon ay napansin mo ang mas maraming bula kaysa sa normal, dapat mong malaman na nangyayari ito sa ilang tao at ito ay ganap na normal. Ang isa pang hindi gaanong kilalang kadahilanan ay ang posisyon ng iyong katawan. Kapag matagal kang nakatayo, maaring lumitaw ang tinatawag nating orthostatic proteinuria at makikita ang bula na ito sa loob ng ilang oras. Bukod pa rito, ang mga gamot ay isa pang madalas na sanhi. Ang mga anti-inflammatory tulad ng ibuprofen o naproxen sa ilang tao ay maaaring magdulot ng mabulang ihi habang ginagamit nila ang mga ito. Ngunit kapag itinigil nila ang pag-inom ng gamot, nawawala ang bula. Ngayon, kung matagal ka nang may mabulang ihi, paano mo malalaman kung ito ay dapat ikabahala? Mayroong dalawang pagsusuri na nagbibigay sa iyo ng sagot. Ang una ay ang pangkalahatang pagsusuri ng ihi, kung saan maglalagay ka ng sample sa isang lalagyan, at ang pagsusuring ito ay dapat magpakita ng 0 protina. Kung lumitaw ang anumang numero kahit maliit, ito ay senyales na kailangan mo ng mas kumpletong pagsusuri. Ang 24 oras na koleksyon ng ihi, kung saan sa loob ng isang buong araw ay kokolektahin mo ang lahat ng iyong ihi para sa pagsusuri. Kaya't magiging mahalaga na kung nakakaranas ka ng mga sintomas na nakita natin bago uminom ng anumang suplemento, kumonsulta ka sa iyong doktor upang malaman niya ang sanhi at gabayan ka kung alin sa mga bitaminang ito ang angkop para sa iyong partikular na kaso. At ngayon, ang unang bitamina na makakatulong na protektahan ang iyong mga bato at pigilan ang pinsala ay ang vitamin D.
Ang nutrient na ito ay kumikilos bilang isang direktor sa iyong sistema ng bato. Ang mga natural na compound nito ay bumubuo ng isang proteksyon na kalasag na nagpapababa ng pamamaga sa mga bato. Ang issue ay kapag namamaga ang mga bato, ito ay parang meron kang baradong salaan. Hindi nila magawa ng maayos ang kanilang trabaho at ang Vitamina D ay kumikilos dito bilang isang bumbero, pinapatay ang panloob na apoy na tinatawag nating pamamaga at tumutulong sa iyong mga bato na muling magsala ng maayos. Dito idinagdag na ang vitamina D ay isang dalubhasa sa paggawa ng mga antioxidant at ang mga ito ay kumikilos bilang mga kalasag na nagpoprotekta sa iyong mga bato mula sa mapaminsalang sangkap at pinipigilan ang pagkasira ng tissue ng bato at ang paglala ng function nito sa mahabang panahon. Ang problema ay sa ngayon, kalahati ng populasyon ay may mababang antas ng bitaminang ito. At bakit? Dahil ang nutrient na to ay nakukuha mula sa araw at karamihan sa atin ay masyadong matagal sa loob ng bahay. Ang kakulangan na ito ay nakakaapekto sa ating mga bato sa maraming paraan. Maaari itong humantong sa talamak na pamamaga, hindi kontroladong presyon ng dugo at pinsala sa sistema ng pagsasala. Ang isa pang aspeto na dapat mong malaman tungkol sa vitamina D ay iniimbak ito ng iyong katawan sa taba ng tissue tulad ng isang reserba para sa oras na kailangan mo ito. Nangangahulugang ito na hindi tulad ng ibang mga bitamina na madali mong inilalabas sa ihi, ang vitamina D ay nananatili sa iyo ng mas matagal. Kaya't narito ang isang bagay na dapat mong malaman, hindi palaging mas marami ang mas mahusay. Kung umiinom ka ng labis na vitamina D, hindi mailalabas ng iyong katawan ang labis at ito ay maaaring humantong sa mga problema tulad ng sakit ng ulo, panghihina ng kalamnan o pagkawala ng gana kumain. Bukod pa rito, ang vitamina D ay gumagana kasama ang calcium. Kapag ininom mo to, tinutulungan mo ang iyong katawan na sumipsip ng mas maraming calcium. At kung meron kang problema sa bato o tendensyang bumuo ng bato, maaaring hindi ito ang pinakamainam para sa iyo. Kaya't upang makakuha ng sapat na vitamina D ng walang panganib, merong isang napakasimpleng at abot-kayang paraan upang makuha ang nutrient na ito. Nakita na sapat na ang pag-expose sa araw ng 15 minuto sa isang araw sa mga oras ng mas mababang intensity. Ito ay maaga sa umaga o huling bahagi ng hapon. Ngunit kung kukuha ka ng suplemento, mas mahusay na pumili ng isa na may vitamina D3 na siyang forma na mas kinikilala at ginagamit ng iyong katawan. At maaari mo itong inumin kasama ng mga pagkain na may malusog na taba tulad ng avocado o mani upang mas mahusay na masipsip ang bitaminang ito na may karaniwang dosis sa pagitan ng 600 at 800 international units bawat araw. Pagkatapos meron tayong vitamin E. Ang antioxidant na ito ay kumikilos bilang isang tunay na kalasag na nagpoprotekta sa maliliit na makina ng paglilinis ng iyong katawan. Meron itong natatanging kakayahan na makapasok sa mga lamad ng mga selula ng bato at pagkatapos ay protektahan ng mga to mula sa loob na parang nagbibigay sa kanila ng dagdag na layer ng baluti laban sa mga free radical. At bakit napakahalaga ng vitamina E para sa iyong mga bato? Dahil meron itong natatanging katangian, tinutulungan nito ang mga selula ng bato na kumpunihin ang kanilang sarili, binibigyan sila ng mga kinakailangang kagamitan para sa kanilang sariling pagbabagong buhay. At hindi tulad ng ibang mga antioxidant, ang vitamina E ay kayang gumana sa parehong aqueous at mataba na kapaligiran sa loob ng bato. Ngayon, ang bitaminang ito ay merong isang partikularidad. Ito ay liposoluble. At ano ang ibig sabihin nito? Na tulad ng vitamina D, nangangailangan ito ng taba upang masipsip ng iyong katawan.
Kaya kung hindi ka kumakain ng sapat na malusog na taba tulad ng mula sa olive oil, avocado o mani, maaari kang magkaroon ng kakulangan sa vitamina E kahit na kinakain mo to. Bukod pa rito, kailangan maging maingat sa dami. Lumalabas na ang bitaminang ito ay hindi isang solong sangkap, kundi isang grupo ng 8 compounds, tulad ng isang banda ng musika na may iba't ibang miyembro at bawat isa ay may sariling papel sa iyong katawan. Ngunit dito ang leader ay ang alpha tocopherol ang pinakakaraniwan sa lahat at ang mas mahusay na sinisipsip ng iyong katawan. At kung ang isang suplemento ay naglalaman ng labis na alpha tocopherol tulad ng nangyayari sa karamihan na makikita natin ngayon, mawawala sa atin ang mga benepisyo ng iba pang bahagi ng vitamina E tulad ng gamma tocopherol na isang napaka-epektibong antioxidant at tiyak na gusto natin sa ating katawan. Sa katunayan, meron tayong mga pag-aaral na may malalaking sample tulad ng 35,000 lalaki na nagpapakita na ang labis na alpha tocopherol lamang ay nauugnay sa mas mataas na posibilidad ng prostate cancer. Kaya't ang pinakasimpleng solusyon sa vitamina E ay ang makuha ito mula sa pagkain at hindi sa mga tableta. Meron tayong maraming natural na pinagmumulan ng vitamina E at lahat ng ito ay may mas balanseng antas ng tocopherols kaysa sa mga suplemento tulad ng mga berdeng gulay, kangkong, malunggay, mani, almendras, kasoy at olive oil. Ngayon, kung naghahanap ka pa rin ng suplemento para sa mga benepisyo ng antioxidant ng vitamina E, ang pang-araw-araw na dosis na may pagsubaybay ay dapat na humigit kumulang 15 mg bawat araw at hindi kailanman lalampas sa 40 mg. Pagkatapos, meron tayong vitamin B9 o folic acid, isang nutrient na maraming maibibigay sa iyong mga bato. Una, dahil sa mga katangian nitong antioxidant, kumikilos ito bilang isang kalasag na nagpoprotekta sa iyong mga bato mula sa pinsala ng oxidative. Ang bitaminang ito ay mahalaga din para mapanatili ang kalusugan ng iyong mga daluyan ng dugo. Kinokontrol nito ang antas ng isang sangkap na tinatawag na homocysteine. At alam natin na kung meron kang labis na homocysteine sa dugo, naghihirap ang iyong mga bato. Higit pa rito, namamaga ang mga daluyan ng dugo at ito ay humahantong sa pagbuo ng mga namuong dugo na nagpapahirap sa trabaho ng mga bato. Ang vitamina B9 ay nakikilahok din sa balanse ng phosphorus at calcium sa iyong katawan. Kung ang mga mineral na ito ay hindi balanse, maaaring lumitaw ang iba't ibang problema sa kalusugan tulad ng pagkawala ng density ng buto arrhythmia o maging ang pagdeposito ng calcium sa hindi nararapat na lugar tulad ng mga dingding ng arterya. Ngunit walang duda ang pinakakawili-wiling benepisyo ng bitaminang ito ay nakakatulong ito na mabawasan ang dami ng protina sa ihi. Ang kondisyong ito na kilala ng mga doktor bilang proteinuria ay senyales na hindi maayos na nagfi-filter ang mga bato. Ngayon, dapat mong malaman na ang nutrient na ito ay bumubuo ng isang coordinated na grupo kasama ang B12 at iron. Ang tatlo ay magkasama na responsable sa paglikha ng malusog na pulang selula ng dugo at kung may kulang ka sa isa lamang sa tatlong kasamang ito, hindi gumagana ng maayos ang grupo. Kaya't kung meron kang anemia, pagkapagod, panghihina ng kalamnan o problema sa pagkonsentra, maaaring meron kang kakulangan sa vitamina B9. Merong dalawang uri ng bitaminang ito, ang folate na matatagpuan sa natural na pagkain na ating tatalakayin at ang folic acid na matatagpuan sa fortified na pagkain at suplemento. At bagamat parehong kapaki-pakinabang ang dalawang uri, mas nasusulit ng iyong organismo ang folate mula sa natural na pinagmumulan. Ngayon, gaano karaming kailangan mo? Ang iyong katawan ay nangangailangan ng 400 micrograms bawat araw upang manatiling malusog. Ito ang makikita mo sa isang plato ng mga berdeng dahon na gulay tulad ng kangkong, malunggay o ampalaya. Makikita rin ito sa mga legumes, munggo, sitaw, mani at buto.
Sa madaling salita, ang tatlong nutrient na ito ay napatunayang nakakatulong upang mapabuti ang kalusugan ng iyong bato at protektahan ang iyong mga bato mula sa paglitaw ng mabulang ihi. Bukod pa rito, mayroon silang isang natatanging katangian tulad ng nakita mo ang tatlo ay mas kawili-wiling makuha sa kanilang natural na anyo kaysa sa artificial na anyo. Ngunit kung napansin mong patuloy na mabulang ang iyong ihi o nakakaranas ka ng iba pang mga senyales tulad ng pamamaga o pagkapagod, mahalagang kumonsulta ka sa iyong doktor sa lalong madaling panahon, lalo na upang matulungan kang matukoy ang sanhi. Kung gusto mong dagdagan ang impormasyong ito, dapat mong malaman na mayroong 10 karaniwang ugali na nakakasira sa ating mga bato at kadalasang sumisira sa lahat ng nakita natin ngayon. Kaya't iiwan ko ang mga to sa video na to para malaman mo ngayon, ingatan mo ang iyong sarili.